First order, McDonald's 0.6 miles for $5. Papunta na tayo doon. Tara. So ayun na nga guys, no, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi ngayon dito. Tayo ay magdo-DoorDash ng 6 PM linggo. At tingin ko maraming order. Pinasukan na tayo ng order. McDonald's 0.6 miles for $5. Kaalis pa lang natin, yet may pumasok na. So papunta na tayo sa McDonald's. And samahan nyo ako. Nakalimutan ko pala yung ating flashlight. Yari. Kasi alam nyo naman, yun yung isa sa mga weakness ko dito, no? Yung flashlight kasi nga ang dilim. Eh meron naman tayo ilaw ng bike na natatanggal. Siguro pwede ko nang gamitin yun. Kaya lang masyado mahina yun eh. Kalimutan ko pa yung ilaw. Dapat kasi hindi ko na tinatanggal yung flashlight na yun eh, no? Pero sa bahay kasi yun pag kami emergency. So kaya binabalik ko after. Pagka hindi ko na ginagamit, binabalik ko doon sa lalagyanan. Medyo paangat to. Pupunta na tayo doon sa ating puntahan, McDonald's. Tara. So ito na guys, pick up na natin yung ating order sa McDonald's. At papunta na tayo sa kanyang pwesto. Sa bag, tapos 6 miles malapit lang po. So I'm sure dito lang ito makakauwi tayo agad, makakabalik tayo agad dito sa ating hotspot. Tara! Guys, andito na tayo sa ating next delivery. Bahay siya. Bihira ang bahay na delivery ko. Yung talagang bahay, hindi yung parang mga apartment. Ito bahay siya. So, dali lang natin to. Deliver na natin yung unang order natin. That's McDonald's, 0.6 miles. Napakabilis lang, siguro parang mga 3 minutes lang away from here. And ngayon, naghihintay na tayo. Nandito na tayo ulit sa ating hotspot. Ito yung West Hollywood na sinasabi. Nandito tayo upang makatanggap or maghintay ulit, no, ng ating pwedeng i-deliver. Sana may makuha pa tayo. Ang oras na nga pala is already 6:32 PM. So sana tuloy-tuloy para sipagin tayong mag-deliver. Kainisan na tayo for tonight. Meron tayong second order sana na-receive dito sa may Jersey Mike Subs. Unfortunately, hindi ko nakakita kasi may ganong features ngayon si DoorDash na parang flash order lang. And then unahan kayo kung sinong unang makakakuha. Hindi ko siya napansin, hindi tumunog yung cellphone, walang any reminders na may order or may offer sa akin. So hindi ko siya nakuha. And then third order ito, si ramen. Hindi ko rin kinuha kasi ang layo, nasa 2+ miles for $9.2. Eh ang gusto ko sana dito lang malapit, di bale ng mga nasa $5 lang or $6. Basta mabilis tayong makabalik dito kasi 2+ miles na yan. Of course, malayo na rin naabutin natin dyan. Hintay-hintay pa tayo ng order natin. Sana meron pang makakuha tayo. So ito nga guys, naka-receive ulit tayo kay DoorDash na panibagong order. Pero hindi ko na na-record yung pag-pick up ko doon sa isang restaurant. Actually, stock order ito. Isa ito sa mga na-receive kong order sa Jersey Mike Subs at yung isa ay Sala Noodles. Yung Sala Noodles sa pick up ko na at ito yung pangalawang order. Thank you. You too. Thank you.
unang pupuntahan daw natin is si Josh. Josh yung pangalan. And ang unang pupuntahan natin, yung unang pinick up natin sa Landudals. Yun yung 5 miles lang at dito. Basta maano na siya, mas malapit siya. Then itong isa, ang medyo malayo. Ito yung additional order, itong piercing subs. Papunta na tayo ngayon. Of course, dali natin siya na maayos and sana safe tayo. Yun naman lagi ang pinag-pray natin. Tara, samahan niyo ako. Guys, nandito sa labas yung guest at napakabilis ng ating drop off. So, papunta na tayo sa next natin delivery. Sana puro ganon. Hindi na natin kailangan umakyat. Next is ilang miles? 1.4 miles from here. This is $8. Sabi, diretso daw tayo dito. Let's go. Alam nyo ba guys, minsan mayroong mga instances na sinasabi ni DoorDash 1 mile lang. Kumbaga mali yung binibigay na distance. Ito, kumukha nito. From the drop-off point, kasi di ba dalawa yung dinilibera natin. So, from the drop-off point, another 1 mile daw sabi ni DoorDash. Pero pag tinignan mo talaga siya sa map, 1.4 miles. So 4 miles, malaking bagay yun. Hindi ko lang alam kung dahil bike ang ginagamit ko. Syempre, i-reroute ka ni DoorDash sa mga bike lane, hindi dun sa mga car lane, no? Sa main street. Siguro yun yung isa sa mga reason. Pero parang ang laki ng difference, no? Kaya papaisip ka rin. Kaya talagang dapat wise ka, no? Wise ka sa pagpili ng order. Kamukha nung kanina yung 2 plus miles, hindi mo sure kung talagang 2.2 ba yun? Parang mga ganun eh. 2.1, baka mamaya 2.5 yun. So magkano lang ang bigay. Okay yun kung halimbawang hindi busy, no? Kasi syempre ang habol naman natin din dito is exercise. Pero kung halimbawang ganitong busy, maraming offer, much better doon ka na lang sa mga malalapit. Pero gaya nga sabi ko ng mga nakaraang video, ito kasi si California may tinatawag na Prop 22. Yun yung parang nagdadagdag ng kita mo sa mga gig workers kagaya nito. Kung halimbawang bitin yung kita mo per hour, kasi parang minamaximize nila dapat ang kita dito is per hour. Kaya ang gagawin ang pinasa o nasa batas yung Prop 22 na yan, kung ilang minutes ka nag-work, kung di mo ma-reach yung dapat na bayad mo, dadagdagan ng company, ng gig company yung kinita mo. Ganun siya. Kaya okay lang halimbawang 2 plus miles ka, tagalang ka sa pag-uwi o natagalang sa pag-deliver, ha. Yung active time dadagdagan niya ni DoorDash. Dagdagan niya yan. Okay, sabi 4 minutes away from the ano na daw tayo, from the drop off point. And puntahan na natin. So pwede tayo tumagos dito pala. Tagos kaya tayo dito sa ano pala to kabila, Rosemore. Tagos tayo, dun tayo dumaan sa looban sa kabila. Tara. So guys, nandito na tayo. Sabi ni customer tawagan daw muna natin sa stop.
walang order dito. Kaya until now, siguro mga 20 minutes na wala pa rin tayong nare-receive na order. Nakatatlo na tayo today, kaya kung hindi pa rin tayo makakuha, it's okay, pwede naman na tayong umuwi. Ganda sana nung flow ng order kasi sunod-sunod din, di ba? Pero ganun talaga, kung walang ibibigay, edi okay lang, thank you. Di safe tayo, nakakuha tayo ng order kahit tatlo lang. Hintay-hintay pa tayo hanggang siguro 8 o'clock or before mag 8. Check natin kung mayroon pa tayong kuha. Kung wala, uwi na tayo. Let's go! Guys, dahil wala na tayong nare-receive, ang gagawin ko offline na tayo sa DoorDash. No? Okay na yun, tatlo tayo. Hindi ko lang nakakwenta kung magkano yung kinita natin. Pero, ang importante, nakalabas tayo, nakapag-bike tayo, nakapag-exercise tayo. Yun yung pinaka-importante. Kaya naman, okay na tayo kahit tatlo lang, though busy. Lalo na doon sa West Hollywood, yung una natin pinuntahan. Okay lang kahit hindi na tayo makakuha. Uwi na tayo para makanood tayo ng TV together with the family. Tara! Salamat sa pagsama. God bless all this world.